Okay, good afternoon everyone. Kamusta po ang lahat? Hi! Ayan, so grabe Friday na naman. So please let me know kung narinig naman po kung okay yung audio namin. So, hi! Please let us know saan po kayo nanonood ngayon. Ayan. Hi, Miss Alfie. Yes, okay. Thank you. Ayan, kamusta? Grabe talaga ang bilis. Parang nung isang araw Monday lang, ito na naman tayo. So, hi Miss Josa, thank you po sa pag-confirm ng audio. Okay, thank God it's Friday and another inspiring story na naman po ang ating maririnig this afternoon. So, sino na pong excited sa ating Friday Praise Story? Ako excited na. Ayan, so meron tayo here watching from Qatar. Hi, hello po. Ayan. Yung iba, saan sila nanonood? Ayan. Ayan. Hi, Miss Alfie. Hi, good afternoon. Unstable ata yung internet ko. Kumusta yung weather dyan? Mainit pa rin. Sobrang init. Okay. So, nauuso na dito yung maliligo pati sa hapon. Sobrang init. Parang baligtad yung summer sa area. Okay. Ayan. Ngayon, So, meron ngayon tayo ba dito watching talaga? watching from Hong Kong and Dubai. Hello. Kamusta po? Okay. Yes. Ay, meron tayo from Cebu. Cebu. Mhm. Yes. Okay, sige. I guess pwede na tayo mag-umpisa kasi maganda-ganda yung ating usapan yan kasi about mindset na naman to. So, sige po. Okay, so welcome to our Friday Praise Story. So, one of the best things about thankfulness is the more you choose it, the easier it gets. The more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. So, this afternoon, let's practice our thankfulness muscles. So, by the way, my name is Shari and kasama ko po ngayon si Miss Alfie and we are so excited to introduce to you our guest this afternoon. Okay, so yung mga team live dyan, ayan, pa-comment na lang hashtag team live and yung mga mag-watch ng watch this on a replay, please use hashtag team replay. Okay? So, excited na po ba kayo na introduce na natin tong guest? Miss Alfie? Parang nawala. Yes, excited Kala na ko po. nawala. Ayan, kala ko nawala ako. Sinek ko. Kasi ako din kailan ba? Kanina parang unstable yung internet ko eh. Ngayon lang to eh. Ayan. Alam mo naman si PLDT. Okay. True. Ako naman din kahit yung kay Converge, lalo na so marami din complain. Pero so far dito naman, sobrang dalang lang. Pero, ayun. Ayan, sige. Pwede na natin introduce ang ating guest this afternoon. So, ayan, huwag na natin patagalin. Our today's guest used to work in BPO for 10 years. Wow. Until she learned about freelancing. She was an inspiring accountant when she was in college, but did not get the chance to pursue this. Then she learned that there is a space in freelancing where she can use her knowledge and skills as a bookkeeper with the help of TBSA. She now helping her clients while learning through freelancing, and she's able to enjoy time with her kids. So let's learn more about her inspiring journey in today's episode of Friday Praise Story. So let's all welcome Arlene Ifondo. Ayan! Hi, Miss Arlene. Hi, Miss Arlene! Ay, may flowers! May flower sa background, ah. Kamusta po kayo? Nakamute po ata. Hello po, ayun. Yan. Mainit po. Mainit dito din. ngayon. Dito sa True. Paranaque. Mainit din pala dyan sa inyo. Okay, sige po. So, Miss Arlene, may kids ka na ba? Married? Ilan Opo, taon na married, po? Yan. married po ako na seaman, and then 2 kids, 8 years old, tsaka 3 years old. Kaya, full-time nanay po. Nice. Ganda o. Umpisa pa lang interesting na, Miss Alfie, Full-time di nanay. ba? So, wow, okay. Sige.
Pauumpisahan na natin siyang pagkwento bago tayo magtanong. So, Miss Arlene, please um, tell us your backstory before starting working online. Ayun po, yung backstory ko, hindi po ako accounting graduate. Tapos hindi rin po ako CPA. Gusto ko talaga yung course na accountancy, pero hindi po nabigyan ng chance kasi nga, syempre, galing ng probinsya, pupunta dito ng Maynila, galing po ako ng Iloilo, syempre mas mataas kasi yung standard pagdating dito sa Maynila. So parang feeling ko, sabi sa akin dun sa school, baka di mo kakayanin kasi mataas dito yung ginanon agad ako. Kasi sabi ko, basta nyo rin naman ako, sige po, mag-ship na lang ako pag kaya ko naman sa sunod. So, nag-enjoy naman ako sa course ko. Yung nakuha kong course is Office Administration, major in Legal, Transcription. So, regarding legal talaga yung pinag-aralan namin. Tsaka, may subject naman kami ng Basic Accounting 1 and 2. So, nag-enjoy na ako sa mga classmate ko. So, nakalimutan ko na yung gusto kong maging accountancy student. Yun. Pagka-graduate ko po, nag-work na po ako sa BPO company. Parang 3 BPO po kasi yung winarkan ko. Back office po lahat kasi nga, syempre di naman ako masyadong confident mag-English, kaya back office lahat ako. So, yung first na work ko is, sa real estate kami na-assign. So, shifting kasi yung schedule. Yung parang after 2 weeks, panggabi, tapos after 2 weeks naman, pang umaga, after 2 weeks. Yung alam mo yung hindi ka pa, sanay sa panggabi, bigla ka naman pang umaga, gano'n. Kaya parang nag-ano na yung katawan ko. Pero nag-enjoy naman ako kasi tumagal ako dun ng for 3 years. For 3 years din naman. So, syempre kailangan din naman natin tumaas ng sahod. Kaya naglipat naman ako sa ibang company. Sa logistic account naman kami. Pero yung pasok naman namin nun lagi is alauna ng madaling araw. Pero dun ako kasi Paranaque lang. So malapit lang ako sa Mall of Asia dun sa Ecom. So madali lang sa akin magbiyahe. Pero medyo delikado kasi minsan patulog pa lang yung iba, ikaw paalis na eh. Kasi magigising ka na lang 12:00 ng umaga tapos aalis ka na agad. So yun medyo ako doon. Tumagal din ako doon kasi nga syempre maganda rin kasi pag pareho kayo ng husband mo nag-work, at least tulungan kayo. Pero that time na yun, na yung anak ko na diagnose na merong TB. So may tagabantay lang kasi siya. So ako, nag-stop na ako mag-work. Sabi ko, kawawa naman yung bata kasi walang magbabantay nga. So yung ginawa ko, nag-full-time nanay na ako noong 2015. Tapos pag 2017, sabi ng best friend ko, try mo kaya mag-online, sabi niya ganun. So sa 2017, bumili na ako ng laptop. Actually, ito pa rin yung laptop na gamit ko eh. Buhay pa rin. So nagkaroon ako ng client. Tapos nagkaroon ako ng client 2017. Alam mo yung, VA naman yun eh, per e-commerce. Balikan naman dito ako ng office kasi nga parang naboboard na naman ako kasi wala akong kausap. Kasi kaya ko ba itong ginagawa ko? Yun, balikan naman ako sa BPO, yun. Tumagal naman ako ng 3 years sa BPO, yun. Pero nung 2020 kasi, nag-pandemic, so wala kaming pasok nun kasi ang hirap din. So yung work ko naman sa BPO, yung telco account sa Australia. So pasok naman namin doon is palaging panggabi. So non-voice pa din. So itong 3 months na yun na wala kaming pasok, nagbo-browse ako online kung ano yung magandang may nakita akong online na bookkeeper na course. So ako naman, nag-enroll din ako. So nakakuha ako ng certification, tapos zero at saka nagkaroon naman ako ng small project. Tapos parang pinabalik ulit kami sa office kasi may may shuttle. So balik naman ako ng office. So wala na naman, natigil naman yung freelancing na journey ko. Pero naman nung January, syempre may tagabantay, biglang nagpaalam na aalis. So ako naman, no choice ako kasi hindi ako makapagkuha ng tagabantay din sa probinsya kasi ang hirap talaga na magkukuha doon ng bantay. So ako sabi ko kay TL, no choice ako kasi naman may iwan yung bata sa bike. Kung pwede lang sana bitbitin yung mga bata sa office, pwede. Kaso may COVID kaya yun. Nag-stop na ako mag-work, nag-resign na talaga ako sa BPO. Yun din, member na ako ng Shepherd. So may nakita akong may nag-comment ata yun na kaklase ko last 2020 sa in-enrollan ko na course. Sabi ko kay Mary Catherine, sabi ko,
maganda ba sa TBSA? Maganda ba sa loob? Sabi niya. Nagtanong ako sa kanya, sabi niya, oo, nagka-client ako eh. So ako naman, sige nga, try ko din. So ako naman, yung last na money ko, in-enroll ko na. So yun nga, pumasok na ako sa loob. Yun, nakakatuwa lang kasi nga, syempre yung napag-aralan ko noong 2020, na nare-review ko ulit dun sa TBSA. Kasi yung guide talaga is maganda, yung pagkauna pa lang. Yung alam mo na alamin mo na agad yung wise mo, yung vision mo, tsaka mission, tsaka know your market. Doon na naman ako na-stuck sa know your market. Ano ba yan? Sabi ko gano'n. Market, ang dami, di ba pwedeng lahat na lang? Sabi ko gano'n. Tapos, ayun nga, nag-break ko ano yung market ko. So, nag-came up ako sa e-commerce. Sabi ko, Lord, ikaw na po bahala. Tapos, di ba may binigay po yung TBSA ano ba yun, yung print out na about, na e-commerce. Sabi ko, ba't pa ako maghahanap? May binigay naman dito, baka blessing na rin to. So, doon na ako nag-e-com na din ako. So, ang tagal ng journey ko sa akin. Kasi February ako nag-enroll batch 6. Tapos pagka September pa ako nagkaroon ng paid trial training. So, doon kami, doon pa lang si client kung kukunin niya ba ako or hindi. Pero pinagpipray ko talaga kasi, Lord, gusto ko kasi mabait na client, hindi ako mahihirapan, ganun talaga eh. Tapos madali lang yung trabaho, tsaka mabait yung client ko. Yun, tapos yung nag-training ako doon, nag-paid training na ako noong September. Paid training siya, tapos yung trial work, 3 at ako may 2. Yun, thankful ako na ako yung kinuha niya. So, lakas ng loob ko na eh. Ako yung kinuha ni client. And then, hanggang ngayon, client ko pa rin din siya. Tapos nung December, binigyan niya rin agad ako ng bonus. And then, anong tawag doon? Kasi syempre meron siyang system, may pa-training kasi si client na paano yung gagawin. Ang dali lang talaga kasi may pa-training siyang binibigay sa amin. Kaya hindi ka talaga malilito. And then, may binibigay na kasi siyang gagawin. So, nag-added value ako sa kanya client. Diba gumagamit ka ng gift card? So, sa pag-purchase ng product mo, so, hindi natin alam kung na-maximize mo ba yung binibili mong gift card na worth 1,000 na yun sa supplier mo. Panitgawan kita ng tracker para malaman natin yung kung nauubos mo ba yun at saka kung halimbawa, kung may refund, nagagamit mo ba yun? Kasi nagre-refund kasi si supplier mo kung halimbawa si customer. Yun, ginawan ko siya ng tracker. Yun nga, nakakaroon siya na-chase namin yung mga refund niya at saka hindi nagagamit. Kaya yun, tangtuwa naman sa client. Kaya close kami ngayon ni client. And then pagka December, may nag-message din sa akin kasi nag-optimize ako ng profile ko din eh. Sa may LinkedIn, ganun, sabay din kasi yun. Sa LinkedIn naman, may nag-message sa akin. Sabi niya, Arlene, congrats on Greasy. Are you available for a part-time work? Gumanon siya sa akin. Sa kami December, sabi ko kakakuha ko lang ng work, parang hindi ko pagamay masyado to. Noong January ko na siya na-replyan. Pagka January, nakuha ko siya. Tapos inaantay niya pala ako. So yun nga, kinuha. Tapos nag-busy kami, nagpasa ako ng proposal. Pagkapasa ko ng proposal, nagbayad agad siya. So ginawa ko naman yung task ng catch up. Yung usapan kasi namin, 2021 lang. Pero nakita ko hindi pa siya nakapag-file ng tax niya. So, from the start kami gumawa. Yun. Na rin ako. Sabi ko, hindi na ako magpadagdag client ng bayad. Okay na to sa akin. Yun nga. Pero ngayon, nakuha ko siya as retainer naman si client. Yun yung nagpadala ng sabon sa akin. Yun. Taray! Sabon package. May sabon talaga ha. Maganda. Grabe yun. So, BPO. on and off ka pala sa sa BPO. So, since sa bahay ka na nagsistay, at least, kumbaga parang magandang opportunity talaga para sa'yo yung work from home setup. At saka na-mention niya, Miss Alfie, doon pa lang sa unang sabi niya, hindi siya accounting graduate. Diba? Diba, Miss Arlene? Ano po ba yung course na kinuha niyo? Office Administration po, major in legal, transcription. Oh, stenography. okay. Parang more on nasa business. Parang support, admin. parang ganun po, stenographer. Nice. Pero Pero sinabi bakit- ko rin yun na di ba?
yung gustong-gusto mong malaman or type mo Mm. yung accounting. Tama ba, Miss Ivy? Opo, gustong-gusto ko talaga yun. Bakit hindi mo siya kinuha noon nung nagmimili ka pa lang? Ay, kasi nakikita ko kasi yung mga estudyante doon, kumukonti na, yung parang nag-enroll. Ay, kabahan ako, baka may mawala din. Yun po. Kumukonti hanggang fourth year, di ba? First year, madami sila. Hanggang sa, wala na, nag-change shift na sila. Yun, mataas yung standard ng PUP, kaya ganun. Pero okay naman ako. Natira matibay na, yung gano'n. Pero yun nga, sabi mo, gusto mo ulit, nag-try ka ulit, pumunta ka sa Manila para mag-enroll. Kaso parang merong nag-discourage sa'yo na baka hindi mo kayanin. Tama po ba, Miss Arnie? Parang, ano lang po, advice lang po yun kasi sa akin, kasi galing ko probinsya, parang fresh, kami yung pinakaunang graduate, so matik na yung pag una kang graduate sa school na yun, yung nagsuschool ka sa puno ng kahoy, ganun, wala pa kasing gano'n. Ganun talaga. So, parang wala kaming, hindi kami sa technology, hindi rin marunong mag-computer, kaya parang panibagong adjustment sa akin dito sa Maynila kasi advanced dito. Yun po. So, yan, dahil masunod ka nga po, pinalo niyo yung advice. Okay. Nice, grabe, nakakatawa. Pero hindi tumigil doon eh. Parang, dahil nga meron kang desire na gawin pa rin yung accounting, kalain mo ngayon, nandito ka ngayon. Di ba? Grabe, nakakatawa. Nakakaiyak. Tapos, ito ba, Miss Alvi, may 2 anak din siya. Siyempre, priority din niya yung babies niya. And the good thing is yan, yung mister niya rin may work. So, at least kahit paano, meron pa rin support. Pero hindi natapos doon. Parang gusto niya pa rin maging makatulong kahit na mayroon ng dyan yung asawa niya na nag-work, di ba? Yes. So, hindi rin naging hindrance yung pagiging nanay na nung may anak ka, di ba? Gumawa ka pa rin ng paraan na, ayan, at least para may magawa ka rin. Siguro naiinip ka rin minsan na Sa bahay lang. Yan. to be At least, productive. parang gumagawa ka rin ng way para sa sarili mo, syempre, no? Yes. Kahit kasi nasa bahay tayo, nanay, nagsuserve sa mga anak, syempre, nag-iisip din tayo, paano naman po para sa sarili ko, ganun. So, etong work from home setup is a great opportunity for you to do that, no? Yun bang meron kang sariling career, no? Kahit online lang man. Tama, opo. Tsaka ang kagandahan, Miss Alfie, ang unang client niya, e-commerce. Eh, di ba hindi talaga natin ina-advise na e-commerce? Galing eh, di ba? Yes. Puro e-com sila, tapos puro zero. Kaya, thank you so much, guys. Pwede ko bang itanong, kasi sinabi mo kanina sa akin, parang mabagal yung journey ko. Ano kaya yung, pinili mo bang maging mabagal or may mga time na tumigil ka talaga dun sa journey? Naabatuhan din kasi ako sa hindi hindi ako nakukuha sa interview, pero bumabangon din. Kaso, specific ako kasi kay God kung ano hingin ko. Baka kasi ina-applyan ko, hindi dun sa gusto niya. Kasi sabi ko kasi full, flexi. Baka ina-applyan ko ayaw ng flexi or panggabi. Hindi talaga kasi ako pwede sa panggabi. Kaya, tsaka mabait. Kasi sabi ko kay Lord, bigyan niyo po ako ng client na mabait. Ayoko po nang bibigyan niyo ako ngayon, tapos bukas wala na. Gusto ko po kasi ng pang long term, yun po. Kaya binigay naman po sa akin. Tama yun. Specific dapat when we pray, di ba? When we ask something. And, follow-up question lang doon. Ano yung naging inspiration mo para bumalik? Para ipagpatuloy siya every time na feeling mo na di-discourage ka? Ano yung nire-remind mo sa sarili mo? Ano yung mindset shift nun? Siguro po yung kasi di ba hindi po ako accounting grad. So para sa akin kasi, kaya nga ng iba, kakayanin ko rin kasi. Parang ganun kasi ako yung, try ko rin kasi nakikita ko kasi yung mga success story ng iba na nag-earn, hindi naman kasi pera yung aim natin, kundi yung mapulfillan naman natin yung needs ng iba, tsaka makatulong din sa yung learnings kasi natin, maibahagi din natin sa iba. Kaya sabi ko gusto ko rin maging gano'n na kung halimbawa mabigyan ako ng client sa sunod, kung ano yung naging learnings ko dun, willing ako i-share sa kanila ng kahit kung ano yung alam ko lang din. Tsaka malay mo, di ba nga sabi natin, be a blessing to others. Parang malay mo, nagpe-pray yung tao na yon, tapos ikaw yung way ni God para i-fulfill yung prayer niya na yon. Parang ganun po. Yun lang. Grabe, no? Natuwa ko dun sa yung
yung ano din siguro, Miss Alfie, no, yung parang ma-prove mo din sa sarili mo na kaya mo. Kaya mo naman talaga. It's just Yes. that marami ka lang limiting beliefs na sinasabi sa sarili mo na, uy, baka hindi mo kaya, ay, dami ko rejections, baka hanggang dito na lang. Pero yun nakakatuwa yung mindset na meron at perseverance na meron si Miss Arlene. Nagpatuloy siya because she knows na yung kung magkaka-client siya, yun nga, magiging blessing din siya. Kasi gusto niyang ma-share yun. Siyempre, ma-share yung blessing sa family. Ma-share din sa ibang tao. Diba? Wow. Ayan, sabi dito, how to be you po. Nakapag-start na ako, but hindi pa talaga makapag-proceed. Proceed. Prayer lang po. Yes. Prayer and action. Opo. Yes. Okay, Miss Alfie, ano yung next question natin kay Okay. Since nag-start na po kayo sa freelancing ninyo, what could be your challenges, no? In kumbaga pa, being a freelancer, and how did you face these challenges? Siguro po, 'di ba, sabi natin, hindi naman normal naman kasi tayong tao na makakaramdam ng rejection, yung na parang affected ka kung walang pumapansin during interview mo tapos dedma ka. Yung masakit nga sa akin yun is during interview ko tapos may na-receive akong email tapos ano dun, akala ko ano rin yung doc sign, alam mo yung akala ko ano na, yung pirmahan na o job offer tapos sabi wrong send daw ako. Wrong send daw sa akin. So sabi ko, na-receive ako niyan. Nakakainis yung ganyang feeling. sabi mo. Okay. Tapos, yun, kaya buti na lang, andun ako sa loob ng TBSA kasi alam mo yung, nung kinukwento mo yun sa during AC nyo, sa team nyo, yung tuwang-tuwa pa sila sa'yo, parang, kasi nga nag-take action ka, ganun, parang, pag ikwento mo kasi sa iba, nakakahiya pag hindi nila alam na normal lang sa atin yung ganung feeling na nadadown ka, parang ganun. Kasi pag kung sa iba mo ikwento yun, ano ba yan? Baka ba't ano ka? Parang sisihin ba? At least pag sa loob ka, magka-clap pa sila sa'yo kasi nga you're taking action talaga. Tsaka, andun ka na malapit mo nang makukuha yun. Ganun lang po talaga. Tsaka, siguro madami akong, natutuwa lang din ako sa TBSA kasi nga, ang dami kong friends na nabuo doon sa loob. Hindi lang kasi talaga siya community. Parang nakikita kayo tuwing doon Friday o kay Saturday, yung mag-uusap. Pero alam mo yung nakakuha ka ng friendship na andun lagi, nakakausap mo kahit nga sabi nila boring daw kausap yung online work. Pero kami nakipagdalan ako, nagkakausap kami phone, nagtatawagan kami, feeling mo nasa lang, magkatabi lang kami, ganun. Kaya blessing talaga na namimit ko yung ganung tao. Tsaka, thankful po ako sa naging TL ko dati, sa TL Migs, tapos si TL Lala, tapos sila TL Ray, tsaka si Liza. Tsaka yung naging SGL po ako, yung ka-team ko po, sila, sa Team Promil, tsaka si SGL Chin. Kaya yung super po ako dun. Yung nakakilala ko namang tao, yung sa akin din. Kasi, syempre, kailangan, minsan, di ba, nahihiya tayo ikwento yung natin sa iba. Yung meron ka rin kasing ka-close na nag-uusap kayo. Yung thankful po ako kay Mom's Grace di Guzman, yun po, tsaka kay Sis Lani, yun, super, sila, tsaka si Joy. Super, alam mo yung tipong nakakaiyak lang, umiiyak, syempre hindi naman naiwasan, hindi ko umiyak kasi nga parang niisip mo, ba't kayo meron na? Ba't ako wala pa rin? Kasi ang tagal sa akin, 7 months, wala. Tapos yun po, tsaka thankful din ako kasi kahit sana kung group may nakaklose din po ako kay si Jel. Parang thank you po talaga. Blessing po kayo sa akin. Yun po. Grabe naman, Miss Arlene. Ayan, nawala yung sinasabi ko na sinasabi ako. So, may sinabi siya kanina wait. Sabi ko na, isusulat ko, nakalimutan ko. Ayan. Miss Arlene, sige ko muna, maalala ko rin. Okay, so ano lang talaga, no? It's a great advantage pag meron kang yung same people na meron kayong same goals, same interest. Okay. Kasi pareho kayo ng utak. Okay. So, ito nalala ko na, Miss Alfie. Hindi kasi kanina sabi niya, yung mindset niya kasi medyo ino-observe ko kasi yung title natin, Great Mindset Succeeds. So, yung sabi niya kanina, yung paano niya nakikita yung work setup niya, di ba?
Pwede naman na mag-pity party ka, lonely ako. Pero yung sa kanya, ginawa niya, dahil I can see na medyo si madam, talagang gusto niya nagmi-mingle with other people. Talagang gumawa siya ng paraan to make it fun. Diba? Kasi sa'yo naman kasi yan eh. Kung, syempre, mahirap talaga yan kapag galing kang corporate, tapos magtra-transition ka from work to home. Yes. Talagang malaking adjustment. Pero yun nga, nasa sayo pa rin if gagawa mo ng paraan yan to make it fun. Diba? And yun nga, to network pa rin, to meet new people. Diba? So, ayan, soon, magkikita tayo, Miss Arlene. Set natin yan, coach. Yes. Okay, Miss Arlene, eto naman. Yung kanina, challenges yung mini-mention mo. So ngayon naman, ano naman yung mga benefits na nakikita mo from working from home setup? Siguro yung benefits ko, yung may time ako sa mga bata. Kasi nga, yung lagi ko kasing dilemma dati, yung sa office ako, yung umaalis yung mga nagbabantay, yung umiiyak sila, yung na-attach na sila sa tagabantay, uy, ba't kayo umiiyak? Sabi ko, hindi ako nanay nyo. So, parang naiintindihan mo naman yung feeling nila kasi mas madami yung time nila mag-spend sa makasama nila sa bahay kasi ako panggabi. Tapos, pagdating sa bahay, matutulog na lang ako. Sila nakipag-banding kasi sila sa kasama sa bahay. Yun po, kaya ngayon sabi ko, maggagawa ako ng paraan na dito lang ako sa bahay at the same time, kumikita ako ng pera. Parang, kaya naman parang ganun po. Tsaka, yung hindi, nakakatipid din kasi syempre pag sa office, damit, bibili ka. Syempre, hindi naman pwedeng ulit-ulit na lang yung damit mo. Tsaka yung, yung traffic. Kasi ako lagi nun, kahit malapit lang sa akin yung work ko kasi sa e-com lang naman ako din sa MOA, Parañaque lang, malapit lang. Pero syempre yung traffic din kasi oras ko rin makaka-uwi. Yun po, yun yung, hindi ko na na-experience. Parang nagulat nga yung, doon, yung sa labas. Sabi niya, akala ko nagbakasyon kasi hindi niya ako nakita sa labas kasi sa loob lang ako lagi ng bahay. Yun po. Ayun. So, isa talaga, no? Yung malaking benefit, di ba, Mishari, is yung spending time, lalong-lalo na sa mga anak natin, di ba? Yun talaga yung... Yun yung isa sa ating, yata yung vision natin, Miss Alfie, di ba? In this masterclass. And nakakatuwa, madam, kasi actually hindi nakakatuwa. Masakit talaga yung realidad na yung mas na-attach yung mga nag-aalaga sa mga bata. Diba, Miss Alfie? Parang mas kilala pa ni David nun si mother mo, diba? Talagang parang, so, talagang, and ngayon, ito yung blessing eh. Blessing talaga siya. So, grabe si Lord. God is good talaga. So, Miss Alfie, ikaw, share mo nga yung part na yon, yung nung nagkasama na kayo ni Miss David. Si David. Okay. Nung nag-start na kami magkasama, syempre hindi naman maiwasan na mag-aaway kayo sa umpisa, okay? I think most of the time nag-aaway kami dahil siguro sa adjustment, no? Dahil matagal na kami na hindi nagkasama. So, marami akong napapansin ng mga character na ngayon ko lang na-discover, ganun. So, parang pinapahabaan ko pa yung pasensya ko para maintindihan siya. And then, siguro mga after 6 months, ayun, okay na kami. So yung communication namin, ganon. And then, lagi kaming lumalabas. Okay. And then, yung later on, palagi na lang sinasabi sa akin na, Mami, thankful talaga ako na andito ka, kasama kita palagi, ganyan. Tapos sabi niya pa, ano tawag nito? Hindi daw mabayaran yung magkasama. So sabi ko, baka nagdadrama ka lang. Hindi, seryoso ako. Yung mga ganon, na hindi makalain na maging ganun din yung response ng bata. Kasi yan talaga yung pinaka-goal ko eh. Yun bang, ano tawag nito? Yung hindi ka, kumbaga pa, maiwasan mo yung magkaroon ng regrets, diba? Para sa mga anak mo. So, yan. Kaya nag-effort talaga ako. Kayo po, Miss Arlene, ano yung, may sinasabi ba yung anak nyo nung
mas pinili nyo na yan, syempre, na makapag-work from home and to spend a lot of time together, yan. Yung siguro nami-miss lang kasi siyempre yung ano ko lang dati pag napasok ako sa work dati sa BPO, yung lagi ko lang pang ano nun sa kanya is yung may dala ako pauwi, pang pabawi, lubag loob, parang nakutulan mo na lang na parang, oh, lapit ka sa akin, parang gano'n. Parang yung dito na ako sabay, ano mo yung, may ano na kami, banding, parang kung ano na lang yun, kami na lang tatlo dito, parang gano'n. Wala nang suhol, no? It's just Oo, parang wala na. mas puro, genuine love na Mm. talaga. Yung Opo. parang yung love language natin could be time, di ba? Magharutan, Oo. yung mga gano'n. Mm. Parang Wala barkada yun. na kayo. Yes. Sige Ayan. po. Ano pong next question natin? Miss Arlene, para po sa iyo, ano pong success? Ano pong masasabi ninyo na paano magiging successful ang iyong buhay? Or how do you define success? Para po kasi sa akin, yung meaning ng success is happiness. Yung masaya ka sa ginagawa mo. Kasi love mo talaga yun eh. Parang meron kasi iba na nag-work, hindi naman nila gusto. Parang hindi yun sila, success yun. Para kasi sa akin, pag success, yung ine-enjoy mo talaga. Yung parang ako, masaya ako ngayon kasi success na yun sa akin. Nakasama ko yung anak ko habang nag-work ako. Success kasi nakakatulong din ako sa family ko financially, tsaka sa husband ko kahit papano. Tsaka success din na happy ako na nakakatulog ako ng mahimbing. Tapos bukas hindi ko worry na may ulam ba kami, ganun po. Tapos yung nakapag-success din na nakaka-payback ako sa ibang tao na siyempre newbie din ako dati na alam ko yung feeling na hirap ka. So, nag-payback din ako sa community natin na tutulong din kung paano mag-inspire at mag-support din sa kanila. Kahit pa paano kung ano yung knowledge ko rin. Yes, pay it forward na Miss Arlene. Natuwa naman. And talagang may inspire sila kasi yung journey mo, di ba? Talagang it's a proof na iba-iba talaga tayo ng facing. May iba talaga na sandali, nakakuha. May iba talaga, it will take time. Diba? Pero ayun, nakakatuwa yung mindset mo kasi talagang swak na swak siya para sa nakakatawa. Kaya, Napagod mo yun ng TBSA. Kasi, sabi ko 2017, nag-try na ako, nag-field naman ako. Then, nung 2020, nag-try din ako, nag-enroll din ako sa iba. Wala din, kasi bumabalik ulit ako sa BPO. So, ngayon, 2021, nag-enroll ako sa TBSA. Dito, nag-feeling success na ako dito sa nagdara-diretso. And I like yung definition mo ng success. Sabi niya, success is happiness. Di totoo naman. Actually, I heard, sabi ng isang preacher, ang totoong success is you find happiness. Kaya yung mga tao, di ba, they do hard work, they do this and that because they want to find happiness. Okay? What if you have everything in this world pero hindi ka naman masaya? Diba? Wala pa rin. Hindi pa rin talaga siya masasabing success. Kaya yung iba, ang ginagawa nila, kuha pa ng ganito, ng ganito. So, totoo yun. Ako natutuwa ako dun sa definition mo ng success. Success is really happiness. And din pa, ako kasi for me, yung success din talaga is, success is actually knowing that your life is filled with abundance. Yung mga minsan, yung mga maliliit lang na bagay, di ba, na na-appreciate natin. So, praise God. Nakakatuwa yun, Miss Arlene. Ayan. So, I think nasa na tayo. Bilis ng oras din. Yes. Okay, eto po. Paano naman sa mga aspiring online bookkeepers and accountants or those who are planning para maging online freelancer? So, ano po yung pwede niyo mabigay na message para po sa kanila? Yung masasabi ko po sa mga aspiring mag-invest po kayo sa knowledge saka sa community talaga. Kailangan kasi hindi kasi talaga yung success agad yung yung makakuha ng client is hindi naman kasi talaga siya nakukuha agad-agad. Kailangan kasi natin yung may magga-guide sa atin at saka nakukuha ko kasi yun inside ng TBSA parang kasi sa TBSA andun na yung guides eh. Yung pinaka bonus doon yung community talaga eh.
yung makikita mo naman kasi yung yung tawag doon, may makukuha kang course sa labas, yung gano'n. Kahit mura lang yun, after nun, wala ka nang makukuhang support. Mas maganda yung, kasi 1 year, kahit sabihin naman natin medyo pricey sa TBSA, pero yung your belong, yung feeling na gano'n, na hindi ka nag-iisa, ganun po yung naitutulong ng TBSA. Sabi ko, hindi mo mararamdaman na hindi ko nararamdaman na matagal sa akin yung yung pagkakuha ko ng client kasi nga alam mo yung merong nagsusupport sa iyo na nagche-check sa iyo na, kamusta ka na?" ganyan, yung parang, "Okay ka lang ba?" ganyan. So because kaya tuwang-tuwa ako kay Ate Reg talaga nun kasi iniyakan ko yun siya dati din regarding sa tapos yun nga po sabi ko, wag po tayong mainip kasi kung ano po yung hinihingi natin, ibibigay talaga yun ni God. May sarili-sarili po kasi tayong breakthrough. Yung ganun po, kasi hindi natin mamadaliin. Kasi pag minamadali kasi talaga yun, mawawala din yun. Why not naman kung pinaghihirapan mo yun, mas maganda nga nararamdaman mo yung rejection kasi mas lalong nasa strong ka eh. Yung alam mo na sa sunod, yung magiging gagawin mo kung may experience mo yung magiging ganong ganong sitwasyon. And then, sabi ko nga, a goal without an action is a wish. Kaya, gawin natin yung goal na yun natin. Take action lang lagi. Tsaka, the best time to start is now. Parang hindi natin gawin na bukas, ganun. Kasi baka bukas, wala na naman. So, why not gawin na natin ngayon? Tapos, surround yourself sa mga taong nakakaintindi sa'yo, yung feeling mo, belong ka, ganun po. At saka, mingle talaga sa ibang tao. Yun po. Wow, grabe yun. Nakatuwa siya. Yung napaka-puro eh. Talagang genuine yung pagkaka-message niya sa mga aspiring bookkeepers and accountants natin. Yes, iba-iba kasi talaga tayo ng season, di ba? And minsan kasi kailangan talaga natin dumaan dun sa season na yun. Kasi mas na-appreciate natin yung finish line kasi pinagdaanan natin yun. Pero kapag kasi parang ang bilis lang, parang minsan nang nangyayari, mas nagiging proud ka sa sarili mo, yung parang ang glory sa'yo lang, di ba? Pero when you go through that, dun sa process na yun, pakuba-ko man, paliko-liko man, yun, di ba? Kita mo na, yun, nag-grow ka, kasama ang Panginoon throughout this journey, and mas na-appreciate mo yung goodness and faithfulness na sa buhay mo, di ba? Or sa buhay natin. And ayun, thank you so much, Miss Arlene, for sharing your wonderful story and inspiring story. Totoo nga, great mindset succeeds. Ayan po, ito po ang ating living testimony, si Miss Arlene Defando. Bago tayo matapos, Miss Arlene, tanong ko lang, para sa'yo, what makes a good support group? Yung support group kasi, parang hindi ka lang makakuha ng mga kundi family talaga eh. Kasi ako, naging member ako, naging SGL ako, kaya alam ko yung napuntahan kong group maganda, kaya, di ba, batch 6 ako, nag-renew ako sa TBSA. So, satisfied ako sa offer ng TBSA. Tsaka, yung nag-grow ka talaga, yung feeling mo, belong ka doon. Tsaka, tulungan talaga kasi alam naman natin, hindi naman tayo perfect kasi yung kagalingan kasi ng isa, yun yung kahinaan ng isa. Yung why not i-feel natin yun inside the community, inside TBSA. Parang ganun po yung nararamdaman namin. Ang gagaling din po kasi ng TL. Yes, thank you, Lord. Praise God, no? And nakakalakas yun, Miss Alfie, no? Marinig natin yun na ganun yung feedback. And yun nga po, pinagsusumikapan po ng full team to do our best to continually grow nga po yung ating class. That's why we are so grateful din po sa inyo, sa mga TLs and SGL. Solid, saludo kami. Ang dami lang creativity, Miss Alfie. Nakakatuwa lang yung mga ginagawang strategy talaga to reach out. Kaya naman talagang ang success ng masterclass is success ng lahat. So, ayun. Thankful po ako. Ayan. So, basa muna tayo ng mga comments here. Ayan, sabi, ayan, super generous din po kasi ni Miss Arlene. Isa po yan sa sumasagot ng mga tanong ko. Nag-effort pa siya magtanong. Yes, grabe. Yan.
Ayan na, pay it forward talaga si Miss, and parang may gustong mag-reach out sa'yo, si Miss Mylene. Ayan. Sige po, message lang. O, Tsaka ito sabi, thankful po ako sa inyo, coach, kasi nabuo niyo po yung TBSA. Parang ang galing po talaga. Yung nabuo niyo yung community. Kasi kung wala po yung community, feeling ko walang direction siguro yung sa akin. Kasi nagkaroon kasi ako ng mga friends doon. Kaya yun yung pinaka-thankful ko doon. Kung wala siguro yung community, paano ko nami-meet yung mga friends ko na yun? Ganun po. wow na, parang treasure talaga silang nahanap, no? Oo. Wow, thanks God. Ang saya nun, no, Miss Alfie. May bagong mga friendship na nabuo sa community. Yes. Friends. May ano tawag ito? Friends Extended online. family, no? Yes, friends online. Real friends. Kasi minsan ang daming friends online pero hindi legit. So, ayan. Yes. Ayan. So, proud of you, Moms Arlene. Ayan. Kabatch ko yan. Okay. Meron dito sabi, ang ganda na Miss Arlene. Oo nga, blooming na blooming. Oh. Ayan, sabi ni Miss Gray, sabi, pero iyakan, deserve mo naman. Meron ngayon kasi. Deserve mo naman meron ka. Ay, ano ba yan? Di ko mabasa. You are very much willing. Ayan. Thank you, Ma'am. Wow. So, ayun. Sige po. Bago tayo magtapos, let me read this verse in Psalm 9:1. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds. Okay, sabi kanina ni Miss Arlene, even in the season of waiting, we give thanks to the Lord. We allow God na, ayun, magpasalamat tayo kahit na minsan inaalaw niya na maghintay tayo. Kasi sa paghihintay na yun, pine-prepare niya tayo. At pine-prepare niya yung mga blessings na ibibigay niya sa atin. The best year, di ba? Always the best. Totoo yan. And ako na-appreciate kasi Miss Alfie, minsan kapag talagang napupuno na yung utak ko, talagang magko-consult ako dyan sabi ko, Miss Alfie, anong gagawin natin? And nakakatuwa lang din yung faith ni Miss Alfie because nakakakalma. Pag pareho kayo ng faith talaga, alam mo yun, yung nakakakuha ka ng lakas sa fellow believers mo every time na nakakalimot ka. So, ayun, nakakatuwa. And nakakatuwa rin po yung faith niya, Miss Arlene. Use what you have right now, kung ano man yung gift na binigay ng Panginoon sa inyo. Let's multiply it. And kami rin po, ito po meron kami ngayon, grace lang talaga ni Lord. So, dito lang din po kami as, sabi nga, managers lang. Hindi po kami yung owners. Managers lang. So, lahat tayo managers lang talaga. So, ayun, thank you so much sa ating mga viewers for this afternoon. And thank you, Miss Arlene, for giving your precious time para sa story mo ngayong afternoon. And for those who were asking about batch 10, batch 10, ang ating enrollment, ayun po ang ating waiting list, nasa ilalim po. And enrollment will be on June 27. So for those who want to take advantage of the early bird pricing, pwede po kayong mag-sign up sa ating waiting list. Okay po. So ayan, thank you ulit, Miss Arlene, and thank you, Miss Alfie, for your time. God bless you. Enjoy the weekend, guys. Happy weekend. Yes, happy weekend.